paratang ni Senator Amy Marcos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa paggamit ng iligal na droga at iba pang anomalya, mariing sinalungat ng palasyo at iba pang opisyal at makabayang grupo. Tunghayan ang ulat, hatid ni Jade Buhoy. Kamakailang isiniwalat ni Senadora Amy Marcos ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pati na ang unang ginang na si Liza Araneta Marcos at kanilang mga anak na umano'y gumagamit ng iligal na droga sa harap ng malawakang protesta ng Iglesia ni Cristo sa Maynila gabi ng November 17. Masiksinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos maniktuhod ako. Sinabi ko ayon sa kapulisan, dapat unahin, usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Ayon sa senadora, matagal nang alam ng pamilya ang umano'y paggamit ng droga at lalo pa raw itong lumala nang ikinasal ang Pangulo. Kaya nananawagan na siya na umuwi na ito at magpagamot alang-alang sa kanilang kalusugan at pamilya. Agad naman itong pinasinungalingan ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang mga paratang at giniit na mayroon ng mga ulat mula sa St. Luke's Medical Center na nagpapatunay na negatibo sa paggamit ng droga si Pangulong Marcos Jr. Kabilang ang kumpirmasyon ng drug analyst mula sa naturang ospital. This is definitely a desperate move. Ang pinag-uusapan sa peaceful rally ay patungkol sa di umanong korupsyon. Ano ang dahilan ni Senator Amy para ang sarili niyang kapatid ay siraan niya? Dito kinestyon din ni Castro ang motibo ng senadora at sinabing maaaring konektado ito sa nalalapit na posibleng pag-imbestiga sa mga kaalyado ni Amy Marcos sa Senado. Kaya tinawag niya ang akusasyon bilang isang desperadong hakbang. Sa Kamara, tinayak naman ni Deputy Speaker Ronaldo Puno na hindi naapektuhan ang trabaho ng House of Representatives sa kabila ng maanghang na paratang at tuloy-tuloy umano ang pag-usad ng mga panukalang batas sa pamumuno ni Majority Leader Sandro Marcos. Sinang-ayunan din ito ni Deputy Speaker Ferdinand Hernandez at binigyan diin na nakasentro pa rin ang mga mambabata sa direksyon ng liderato ng mababang kapulungan sa halip na sa iringan sa pamilya ng Pangulo. Samantala, umalma naman si Dr. Jose Antonio Goytia, isang kilalang sibikong pinuno at chairman emeritus ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya para sa Pambansang Seguridad, People's Alliance for Democracy and Reforms na nagtutulak ng anti-corruption reforms. Kung saan ayon sa kanya, mabibigat ang paratang na may kinalaman sa iligal na droga kaya't hindi dapat ihayag ng walang dokumento, medical test results o anumang matibay na ebidensya na nagpapatotoo sa mga pahayag ni Senadora Amy Marcos. Idiniin niya na voluntaryong nagpa-drug test si Pangulong Marcos Jr. noong 2021 at nagnegatibo sa droga ayon sa ospital. Kaya't hindi makatarungan na idamay ang Pangulo at ang unang ginang sa tinatawag niyang pampolitikang drama na walang matibay na pundasyon. Dagdag pa ni Goytia ang pagkakasangkot sa personal na galit ng pamilya sa mga usaping pambansa ay nakakasira sa tiwala ng publiko at dapat hayaan ang formal na investigasyon, hindi ang sigawan sa entablado at magtakda ng katotohanan. Sa gitna ng magkakasalungat na pahayag, nananatiling nakasentro sa tunggalian sa loob ng pamilyang Marcos habang nananawagan ang ilang sektor ng mahinahong pagharap sa mga aligasyon at malinaw na proseso ng pagbusisi sa katotohanan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Sa ibang balita, kakasuhan na ang 24 na local government officials na bumiyahe sa ibang bansa sa gitna ng kalamidad at umiiral na travel ban ayon sa Department of Interior and Local Government o DILG. Nakahanda na umano ang mga ebidensya para sa investigasyon at ililipat na ang kaso sa Office of the Ombudsman. Samantala, kabilang sa mga kasong ihahain laban sa mga opisyal ay ang gross negligence, gross insubordination at abandonment of duty bunsod ng pagliba nila sa tungkulin sa panahon ng sakuna. Pinalawig naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Emergency Cash Transfer o ECT assistance sa mga nasalanta ng nagdaang bagyo sa barangay ng San Agustin at barangay Poro, San Fernando, La Union. Higit 200 benepisyaryo sa San Agustin ang nakatanggap ng tulong pinansyal habang 106 naman na benepisyaryo sa barangay Poro. Ayon sa DSWD, ang ECT assistance na ito ay makatutulong para sa mga mamamayang tuluyang nasira at nawalan ng tirahan sa nasabing lugar. Sa iba pang ulat, magsasampa ng kaso ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa Hightone Construction, bunsod ng kabiguan sa pagkukumpani ng nasirang seawall sa Navotas. Ang ulat mula kay Reyabel Medina. Magsasampa ng kaso ang Department of Public Works and Highways o DPWH laban sa Hightone Construction and Development Corporation dahil sa umano'y hindi pagkukumpuni nito sa nasirang seawall sa Navotas City na nagdudulot ng matinding pagbaha matapos manalasa ang Super Typhoon 1. Batay sa ulat, mahigit 1,000 pamilya ang naapektuhan at lumikas lalo na ang mga residenteng malapit sa coastlines. Ang Hightone Construction na ito ay pagmamay-ari ni Christopher Co na kapatid ni former Ako Bicol Party List Representative Zaldico na kasalukuyan ring nasasangkot sa maanomalya sa flood control projects. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, matapos ang isinagawang inspeksyon sa seawall kasama si Navotas Representative Toby Chanco at Mayor John Ray Chanco, hindi lang dahil sa nasirang infrastruktura ang rason kung bakit magsasampa sila ng kaso, kundi ito ay dahil umano sa pagtanggi ng nasabing construction na ayusin ang sira nito. Tatandaang kasama sa mga isiniwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Hightone Company na isa sa top 15 contractors ng flood control projects. Ani ni Dizon, mahigit 4 na buwan na itong hindi naiibalik sa dati, kaya naman hindi na nila hihintayin pa ang Hightone Construction sapagkat ito'y sisimulan ng kumpunihin ng DPWH upang maiwasan ang delay at tuluyan ng mapakinabangan ng publiko. Reyabel Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa kabilang banda, nakatanggap ang Philippine National Police o PNP ng 1.6 billion pesos na halaga ng mga bagong firearms and mobility equipment para sa buong kapulisan sa bansa nitong Lunes. Tunghaya ng ulat mula kay Jovi Rodriguez. Nakatanggap ang Philippine National Police o PNP ng 1.6 billion pesos na halaga ng mga bagong armas at sasakyan para sa buong kapulisan. Pinangunahan ni Department of Interior and Local Government or DILG Secretary John Vic Remulla at PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang blessings ng mga bagong kagamitan sa Camp Crame nitong Lunes. Kabilang sa mga nabili ay 322 units ng unmanned aerial vehicles o drones, 383 4x4 personal carrier, 32 heavy motorcycles, 225 light transport vehicles at 400 light motorcycles. Bumili rin ang PNP ng 3,000 basic assault rifles, 155 units ng light machine gun, 4,989 enhanced combat helmet at 505 na multi-mode mobile devices. Ang pondo umano na ginamit para makabili ng mga naturang kagamitan ay nagmula sa kanilang capability enhancement programs mula taong 2022 hanggang 2025.
Ayon kay PNP Chief Nartates Jr., ang mga bagong kagamitan ay ipapamahagi sa lahat ng police units sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa kabilang banda, ayon naman kay DILG Secretary Remulla na ang procurement ay magpapalakas hindi lamang sa mobility kundi pati na rin sa firepower at communication capabilities ng buong kapulisan. Anya, inaasahan na makakatanggap pa ang pulisya ng karagdagang 500 na sasakyan sa Enero at 600 pa sa Hulyo 2026 dahil yan sa dagdag na bilang ng mga pulis sa mga susunod pang taon. Samantala, binibigyang tiin naman ng PNP na ang mga upgrade na ito ay makakatulong sa pulisya na mas maprotektahan ng mga komunidad at mas mabilis na tumugon sa mga pangangailangan ng publiko. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kaugnay pa rin sa naturang ahensya na kumpiska ng PNP ang 16.3 million pesos na shabu matapos maaresto ang dalawang high-value drug personalities sa isinagawang buy-bust operation sa Palo, Leyte. Ang nakumpiskang hinihinalang shabu ay humigit kumulang 2.4 kilos. Bukod dito ay na-recover din ang mga digital weighing scale, mga empty sachet, mga cellphone na ginamit sa illegal na transaksyon at iba pang personal na gamit at pera. Ang mga naarestong suspect ay dinala sa Palo Municipal Police Station habang ang mga ebidensya ay sumasailalim sa pagsusuri ng Regional Forensic Unit 8 at nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 and 11, Article 2 ng Republic Act 9165 para sa pagsasampa sa korte. Susunod sa News Force. 24 na bagong self-check-in kiosk sa NAIA maaari nang gamitin. 200 kabataang atleta sasabak sa 14th ASEAN School Games sa Brunei. Ex-Bangladesh Prime Minister pinatawan ng death sentence kasunod ng hatol na crime against humanity. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.